Mga kwento ni Felmo. Nagsinungaling ako at sinabi kay Manang Lourdes na wala namang ibinilin sa akin ng matanda. Tiningnan niya ako ng makahulugan na para bang hindi siya naniwala sa sinasabi ko. Bakit niya naman po naitanong kung may ibinilin ba sa akin yung matandang yun, Manang? Hindi sumagot ang matanda. Salip ay sinabihan niya akong puntahan ko na lamang umano ang asawa ko sa kwarto at baka hinahanap na ako nito. Para hindi na nga humaba pang usapan ay iniwan ko na nga sa kusina ang matanda. Nagmadali na akong pumunta sa kwarto para tingnan ang kalagayan ng mister ko. Kinabukasan ay dinala ko si Lucas at ang anak namin sa pagamutan para masuri at magamot na rin ang mga sugat ng asawa ko. Matapos ang ginawang paggamot kay Lucas noon at pagsuri sa anak namin, umuwi kaming walang nakuhang sagot mula sa doktor. Kung bakit ginawa ng anak ko ang hindi kapani-paniwalang pangyayari, gaya na lamang ng pagpatay niya sa alaga naming aso. Hindi lang yon, dahil nagawa niya pang kinain ng loob nito. Laman loob. Ultimong ang doktor ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ko tungkol sa anak ko. Pag-uwi sa bahay ay binlinan ko si Manang Lourdes na bantayang maigi si Jamie. Maging ang mga kinakain ng bata ay bantayan niya at baka kung ano na naman ang maisip nitong kainin. Kumuha na rin ako ng isa pang makakasama ni Manang Lourdes na magtitingin sa anak ko. Dahil kasi sa pagkakasakit ko ay hindi na ako masyadong nakakakilos sa bahay para matulungan ng matanda nun. Si Lucas naman ay napagpasya niya maghanap ng manggagamot para humingi ng tulong dito at proteksyon na rin laban sa aswang. Natatakot siyang baka balikan ulit kami ng aswang na nakita at baka sa ikalawang pagkakataon ay may masama nang mangyari sa amin. Mas mainam na yung hindi kami magpakampante. Sa pagdaan ng mga araw, Sir Seth, hindi na talaga maganda ang nararamdaman ko. Pakiwari ko ay may kakaiba sa katawan ko. Para yung insektong mayat-mayang gumakabang sa kaloob-looban ko noon. Pabalik-balik na rin ang sakit ko kahit na ilang beses na akong pumunta sa ospital para magpatingin. Wala pa rin makitang kahit na ano ang mga doktor tungkol sa sakit ko noon. Ng mga panahon yun ay tila ba bumaliktad naman ang pangyayari. Gumaling na mula sa sakit ang asawa ko. Ako naman ang nagkasakit noon. Katunayan nga ay oras lamang ang pagitan na hindi ako mamimilipit sa sakit ng tiyan. Maliban sa pamimilipit ay parang sandamukal na karayom ang mayat-mayang tumutusok sa buong katawan ko. Kaya naman halos maglupasay na ako sa sobrang sakit nun. Nang mga panahong yon ay mas nanaisin ko ng mamatay kesa ang maranasan ko ng paulit-ulit ang ganong karamdaman. Pakiramdam ko ay pinarurusahan na ako sa mga maling nagawa ko noon. Halos hindi na rin ako makalabas ng bahay dahil sa sobrang pananakit ng buong katawan. Para akong binugbog. Hindi nagtagal ay nawalan na rin ako ng ganang kumain. Maging sa pagtulog ay hindi na ako gaanong nakakatulog ng maayos sa gabi. Naging matalas na rin ang pandinig ko kapag sumasapit ang dapit hapon. Na ultimong ang mahinang ingay o kaluskos ay naririnig ko ng walang kahirap-hirap. Kapag naman sumilay ang buwan sa kalangitan, sumisigla ako at mas gusto ko pang sa labas ng bahay tumambay at magbabad sa kalaliman ng gabi habang nakatingin sa buwan. Ewan ko ba, pero may mga parte sa katauhan ko ang parang nababaliw na. Minsan, hindi ko na alam kung ano ang mga ginagawa ko. Minsan ay hindi ko na rin makontrol ang sariling katawan at isipan, lalo na tuwing magdidilim na tabilugan ng buwan. Nag-aalala na ang asawa ko at hindi na alam ang gagawin. Ultimong ang mga biyanan ko noon
Labis-labis ang pag-aalala. Palagi na silang bumibisita sa bahay at nagdadala ng kung ano-anong pagkain, prutas at bitamina. Pinayuhan nila akong araw-araw inumin umano ang gamot at kumain ng prutas para magkaroon ako ng konsustansya sa katawan. Nang sa ganon ay bumalik na ang dating katawan ko. Isang araw, habang inaasikaso ako ni Lucas, binanggit niya sa akin ang tungkol sa albularyo. Subukan raw naming lumapit sa albularyo at magbakasakali nun. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Manggagamot? Hindi makakatulong sa sakit ko yung sinasabi mo manggagamot. Isa pa, ilang araw ka nang naghahanap niyan, pero wala ka namang mahanap. Bulyaw ko na sabi sa asawa ko pagkarinig ng sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang inis na nararamdaman matapos kong marinig ang sinabi ng asawa ko. Tuloy ay wala sa sariling nabulyawan ko siya. Kaagad naman akong humingi ng tawad matapos ko siyang masigawan. Nag-aalala lang naman ako sa kalagayan mo. Alam mo kasi pansin ko nito lang parang inuulan tayo ng kamalasan Nagkasakit ako, ikaw naman. Tapos yung anak natin, ano yung kinain? Hindi ko na alam kung anong gagawin. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko sinabi sa kanyang huwag niya na akong alalahanin pa. Magiging maayos din ako. Ang mabuti pa'y pagtuunan niya na lamang ng pansin ang anak namin dahil mas kailangan siya nito. Pakiwari ko ay parang mas lalong lumala ang kakaibang bagay na ginagawa ng anak namin. Gaya na lamang ng isang beses, habang binabantayan siya ng bagong kasambahay na si Inday, nagulat na lamang ako nang bigla na lamang nagsisisigaw si Inday noon. Kahit na sobrang sama ng pakiramdam ko noon talagang pinilit kong bumangon sa higaan para alamin kung ano ang nangyari at bakit ito nagsusumigaw. Nung malapitan ko na nga si Inday, ganoon na lamang ang takot na naramdaman ko nang makita kong dumudugo ang braso niya. Pero ang mas ikinagulat ko sa lahat, nung malaman kong ang anak ko ang dahilan kung bakit dumudugo yon. Magsabi ka sa akin ng totoo, Inday. Ano ang nangyari dyan sa braso mo? Alam mong ayoko ng sinungaling na tao, kaya ngayon palang isabihin mo na sa akin ang totoo. Totoo po yung sinasabi ko, ate. Kinagat po ng anak niya yung braso ko. Hindi ko nga po alam kung bakit ginawa niya yon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ng mga oras na yon. Mabuti na lamang at dumating na si Manang Lourdes. Kaagad na nilapitan niya ako at sinabing siya na raw ang bahala sa lahat. Bumalik na daw ako sa loob ng kwarto para makapagpahinga. Inalalayan niya na ako ang pumasok sa silid ko at siya nang kumausap kay Inday. Isang gabi, nagising ako nang maramdaman ko ang paggulo ng tiyan. Habang lumilipas ang ilang minutong pinapakiramdaman ko ang kumukulong tiyan na yon, ay napapansin kong patindi yon ng patindi na para bang may insekto sa loob ng tiyan ko. Kinukutkot ang lamang loob ko at unti-unting kinain. Dahil sa hindi ko na kaya pang sakit ay bumangon ako. Lumabas ng kwarto. At nung nasa sala na ako ay nakalanghap ako ng napakabangong amoy. At nung sinundan ko kung saan nanggaling ang nalalanghap ko na yon, naaakalain mong amoy hinog na langka. Napagtanto kong nanggagaling yon sa kapitbahay namin. At ang mabangong samyong nalanghap ko, amoy yun ng buntis na asawa ng kapitbahay namin na yon. Nasa labas na ako ng bahay noon at nakatanaw sa bahay ng buntis na ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay parang may kung sino ang nag-uudyok at bumubulong sa aking isipang lumabas ng bakuran at puntahan ang bahay ng buntis na ito. Nakainin ko ang masarap na bagay na nasa sinapupunan niya. Dahil yun lamang ang siyang makakapagpabusog sa kumakalam kong sikmura.
Akmang maglalakad na sana ako nang sa walang ano-ano'y biglang may humawak sa balikat ko at nagtanong kung saan pupunta. Nang lingunin ko kung sino ang humawak nun, si Manang Lourdes. Seryoso siyang tumingin sa akin at nagtanong muli kung saan ako pupunta at bakit nasa labas ako ng bahay sa kalaliman ng gabi. Napaiktad ako, tila ba nagising sa malalim na pagkakatulog nang malingunan ko siya. Dahil sa wala naman akong makuhang isasagot ay walang sabi-sabing nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay at iniwan ang matandang nagtataka kung bakit nasa labas ako ng bahay ng 10 oras ng gabi. Kinaumagahan, wala sa loob ng bahay si Manang Lourdes. Nung hanapin ko siya ay natanaw ko mula sa bintanang nasa labas siya ng bahay at kausap ang buntis naming kapitbahay nun. Kumuha na lamang ako ng inuming tubig sa kusina at bumalik sa higaan. Manang Lourdes, nakita kitang kausap yung kapitbahay natin. Anong pinag-usapan niyo? Tanong ko sa matanda. Ay naman sa kanya, nakibalita lamang siya kung totoo ba umano ang usap-usapang inaaswang ito. Kumpirmado ngang inaaswang siya at kamuntik-muntikan pa umanong makapasok sa loob ng bahay nito ang aswang. Mabuti na lang at naging alerto ang asawa ni Buntis kaya hindi natuloy ang masamang binabalak ng aswang na yon. Tumangutango lamang ako at iniba na ang usapan habang sinusundan ng tingin si Manang Lourdes. Manang, ano kaya kung balikan natin yung mababarang no? Si Nana Celia? Sabihin natin sa kanya yung mga nangyari sa akin. Baka sakaling may maitulong siya. Gusto kong bumalik doon. Gusto kong magbaka sakaling mabigyan niya rin ng lunas ang tungkol sa sakit ko. Wala na akong ibang naisip na paraan kundi ang matandang mambabarang na lamang. Seryosong tumingin sa akin si Manang Lourdes at sinabihan akong hindi pwede. Sapat na umano yung isang beses kaming lumapit sa matandang yon. Dahil baka mamaya, kung ano pa ang gawin nun sa akin. Manang, kung noon nga natupad niya yung hiling ko, kahit na napaka-imposible, ano pa kaya itong sakit ko? Alam kong kayang-kaya akong gamutin ni Nana Celia, kaya pumayag ka na. Alam mo, Iha, ang mas mabuti pa ay magbalik loob ka sa Panginoon at manalangin para tulungan kanyang lutasin ang mga problemang nangyayari ngayon sa buhay mo at sa pamilya mo. Hindi yung lalapit ka ulit doon. Wala tayong kasiguraduhan kung matutulungan ka ba uli noon o hindi. Hindi ka ba natatakot na baka manghihingi na yun ng kapalit oras na lumapit ka sa taong yon? Wika ni Manang Lourdes noon. Sinabihan ko si Manang Lourdes na kahit anong mangdasal ang gawin ko, ay alam kong hindi ako pakikinggan ng nasa itaas. Ilang beses na ba akong lumapit sa kanya noon? Kahit na nga naglakad pa ako ng paluhod mula pintuan ng simbahan hanggang sa altar, pakinggan lamang ako't ibigay ang matagal ko nang hinihiling. Pero wala. Hindi ako pinakinggan. Kaya't wala na akong tiwala pa. Sus Mariosep, kang bata ka. Maghunos dilik at patawarin ka nawa ng nasa kataas-taasan. Hindi mo alam ang mga pinagsasasabi mo. Hindi ka na maaaring pumunta sa bahay na mambabarang ha. Sapat na yung nabigay niya yung kahilingan mong magkaanak. Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo oras na malaman niyang lalapit ka doon para lang gumaling ang sakit mo? Pambihira ka. Gulong-gulo na ako ng mga panahong yon. Kaya't hindi ako nakapag-isip ng matino. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ayoko pang mamatay, hindi pa ako handa. Gusto ko pang makasama sa mahabang panahon ng pamilya ko. Kahit na anong pilit ang gawin ko ay ayaw talaga ni Manang. Hindi siya pumapayag na bumalik kami doon. Maghintay na lamang daw ako at makakahanap din umano ng paraan ng asawa ko para maggamot na ang kung anumang sakit ang dumapo sa akin. Magtiwala lamang ako at huwag mawala ng pag-asa. Sige na, maiwan na kita dito.
Magpahinga ka na at huwag na mag-isip pa ng kung ano-ano. Hayaan mo't mas dalasan ko pa ang pagdarasal gabi-gabi na sana'y gumaling ka na at maalis na yung sakit mo. Naiwang nakatulala na lamang ako. Hindi alam kung anong gagawin. Sa maghapong yun ay muli na naman akong sinumpong ng sakit. Sobrang sakit ng sikmura ko at halos magpagulong-gulong na ako sa higaan dahil sa labis na pananakit na yon. May mga oras pang ang napapaiyak na lamang ako dahil sa hindi ko na alam kung anong gagawin. Kapag naman pupunta kami sa ospital, ganun lang din naman. Pauuwiin lang din ako dahil sa walang makitang kahit na ano ang mga doktor. Naalala ko pang minsan na akong nasabihan ng mga doktor na baka nag-e-NRT lamang ako dahil nakailang balik na nga ako sa kanila pero wala naman akong sakit noon. Kaya't simula nga noon na hindi na talaga ako nagpapadala pa sa ospital. Tuwing sinusumpong ako ng pananakit ng sikmura, tinitiis ko na lang. Mawawala din naman ng mga ilang oras kaya't hindi ko na kinailangan pang pumunta sa pagamutan. Sa pagdaan ng mga araw, ay tuluyan na talaga akong nangayayat na halos isang ubo na lamang yata. Malalagutan na ako ng hininga. Kaya't labis-labis ang pag-aalala ng asawa ko. Nung may mahanap naman siyang manggagamot, kaagad na dinala niya yon sa bahay namin at pinatingnan ang kalagayan ko noon. Ang kaso nga lang, hindi pa man umiinit ang puwet na manggagamot sa upuan habang sinusuri ako. Umiling-iling na ito at sinabing, hindi niya raw ako magagamot. Hindi niya kayang gamutin ang karamdaman ko. Ang mabuti pa ay, dalhin mo na sa isang magaling na albularyo ang asawa mo at ang anak mo sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ko na hindi maganda ang malakas na nararamdaman ko sa katauhan nila. Hindi ko yung kaya, kaya't mahihirapan akong gamutin ang mag-ina mo. Ano ang ibig niyong sabihin? Mahirap ipaliwanag. Mas magandang ang albularyong gagamot na lamang sa kanya magsabi sa inyo tungkol sa tinutukoy ko. Sagot nito at tiningnan ako ng makahulugan na parang sinasabi niyang alam niya kung anong nagawa ko noon. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan at hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang asawa ko. Kaagad nang pinuntahan niya ang albularyong sinabi ng manggagamot na kayang gumamot sa sakit ko. Mga mahigit 3 oras din ang lumipas bago dumating ang asawa ko at kasama niya ng albularyo. Unang tingin niya pa lang sa akin, naaalibadbaran na ako at hindi ko gustong presensya ng matandang albularyo na yon. Hindi pa man ito nakakalapit. Gusto ko na siyang paalisin at sabihin sa asawa kong hindi ko kailangan ng manggagamot nun. Nagagaling din ng kusa ang sarili ko, kaya't pauwiin niya ng matanda. Pero sa hindi mawaring dahilan, para bang may kung sino ang pumipigil sa isipan kong huwag banggitin ng mga katagang yon. Hanggang sa tuluyan nang makalapit sa akin ang albularyo at hinawakan kaagad nito ang kamay ko. Sandali, anong gagawin mo sa akin? Huwag kang matakot, Iha. Wala akong gagawing masama sa'yo. Naririto ako para gamutin ka at ipinapangako ko sa'yong gagawin ko ang lahat. Gumaling ka lang. Makawala sa sumpang bumabalot sa katauhan mo. Yun ang anak mo. Hindi na ako nakapagsalita. Kaagad nang sinuri ng albularyo ang kalagayan ko. Gamit lamang ang kandilang kulay puti at maliit na palanggana. Nalaman niya kaagad kung anong pinagmulan ng lahat at kung bakit dinapuan ako ng sakit noon. Hindi ka nag-iisip sa ginawa mo. Maling-mali ang ginawa mong hakbang na nakipagkasundo ka sa isang mambabarang. May alagang aswang yon. Nagpaloko ka sa kampo ng demonyo. Kinabahan ako sa sinabi ng matanda at napatingin kay Manang Lourdes.
Ang asawa ko naman ay takang-taka sa binitawang kataga ng matanda. Pakikipagsundo? Anong ibig mong sabihin, Manong? Tuon ay inihayag ng albularyo sa asawa ko ang lahat-lahat ng mga ginawa ko. Tulad na lamang ng pakikipagsundo ko sa isang mambabarang para magkaanak. Sinabi din ng albularyo na hindi lamang sakit ang ibinigay sa akin ng mambabarang na yon. Niyanggaw din ako nito. At sa loob ng maraming taon ay nanatiling tulog lamang ang yanggaw na nasa tiyan ko. Pagtungtong umano ng 7 taon ay unti-unti nang mabubuhay yon. At kapag hindi agad maalis at magamot, tuluyan na ako magiging aswang at mapapabilang sa mga alaga ng mambabarang. Ang anak ko ay dahan-dahan nang kukunin ng demonyong sinasamba ng mambabarang, kapalit sa lahat ng mga kahilingan ko noon. Kaya niyo po bang gamutin yung asawa ko? Tanong ni Lucas. Hindi sinagot ng albularyo ang tanong ng asawa ko. Salip ay sinabi niyang may hihirapan umano siyang putulin ang sumpang nakaatang sa aming mag-ina at kalasin. Dahil simula noong nakipagkasundo ako, isinuko ko na rin ang kaluluwa sa demonyo, kapalit ng mga kahilingan na siyang natupad naman. Sinabi ko sa albularyong hindi ko nasunod ang mga binilin sa akin ng mambabarang. Magmula noong magbuntis ako ay nakalimutan ko ng mag-alay ng mga karne at preskong dugo. Na yun siguro ang dahilan kaya ngayon ay binabalikan na ako at sinisingil sa mga maling nagawa ko noon. Dito ay umiling-iling ang albularyo. Sinabing kaya ako binilinan ng mambabarang na mag-alay ng mga karning hilaw sa likuran ng bahay. Dahil alay ko umano yon sa alaga nitong aswang. Ako sana umano ang gagawing tagapagpakain sa nilalang. Pero dahil sa hindi ko natupad ang kabilin-bilinan ng mambabarang, kaya ngayon ginagambala na kami nito at hindi na pinapatahimik pa. Pabor na rin hindi mo nagawa ang lahat ng mga sinabi ng mambabarang. Dahil kung nagkataong sinunod mo ang lahat ng sinasabi niya, magulat ka na lang isang araw. Nabibilang ka na sa mga aswang nang hindi mo namamalayan. Ganon din ang anak mo. Nang hilakbot ako sa narinig ko, sising-sisi ako ng mga sandaling yon kung bakit nagpalamon ako sa kagustuhan ng magkaanak. Kung hindi ko ginawa ang pakikipagsundo, di sana namin maranasan ang ganito. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa buhay namin. Lalong-lalo na sa anak ko noon. Kapag may mangyaring masama sa anak ko, ay hindi ko mapapatawad ang sarili. Sa pagkakataong yun ay hindi ko napigilan ang sariling maiyak. Hindi dahil sa sakit na nararamdaman, kundi sa maaaring mangyari sa anak ko oras na hindi kami matulungan ng albularyo. Nakiusap ang asawa ko sa matandang gumawa ng paraan para maputol ang sumpa at para makawala na ang mag-ina niya sa kamay ng mambabarang. Magbabayad siya kahit na magkano, basta't mailigtas lamang ang mag-ina niya noon. Parang nabunutan ako ng tinik ng marinig kong nangako ang albularyo sa asawa kong gagawin niyang lahat. Hinawakan ng albularyo ang bunbunan ko habang sinasabi sa asawa ko ang lahat-lahat noon. Gulat na gulat naman ang asawa ko at hindi makapaniwala sa ginawa ko. Matapos magsalita ng albularyo, pinahiga niya ako ng maayos at may kinuha itong medalyon sa bulsa at mariing hinawakan. Nag-usal ito ng orasyon na tinihip sa katawan ko. Pagkatapos ay binulungan niya ng dasal ang medalyong hawak-hawak at inaangat ng bahagya ang damit ko noon. Bago idinantay sa tiyan ko ang hawak niyang medalyon. Habang patuloy pa rin sa pagpapakawala ng mga orasyon. Wala pa mang ilang segundo ang nakalipas ay nakaramdam na ako ng antok. Hanggang sa hindi ko na namalayan ang sariling na tuluyan na pala akong nawalan ng malay noon.
Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Basta't paggising ko ay umaga na. Magaan na rin ang pakiramdam ko at wala na akong nararamdamang kahit na anong masakit sa katawan. Simula nga nang magkasakit ako ay yun pa lamang ang kauna-unahang pagkakataong nakatulog ako ng matagal at mahimbing. Inalalayan ako ni Lucas nung sabihin ko sa kanyang gusto ko maupo nun. "Kumusta ang pakiramdam mo, Iha?" Sinabi ko sa matanda kung anong nararamdaman ko. Ngumiti ito at sinabihan akong magpahinga at huwag munang kumain ng marami para hindi mabiglang sikmura ko. Tinanong ko siya kung anong nangyari, kung anong ginawa niya habang tulog ako nun. Saglit na itinigil ng albularyo ang ginagawa niya at hinarap ako. Seryosong nagsalita at ikinuwento ang lahat-lahat ng kaganapan. Nang mawalan ako ng malay ay hindi na siya nag-alinlangan pang hulihin ng kaluluwa ng mambabarang at ipinasapi sa katawan ko. Naisahan niya ang mambabarang kahit hindi siya nahirapang hulihin yon. Nang makasapi na nga ito sa katawan ko, tinanong niya kung sino ito. Agad namang nagsalita ang matandang babae at tumatawa pa ito ng nakakakilabot. "Tinatanong mo kung sino ako? Ikaw ba? Sino ka at anong ginagawa mo?" "Ako ang unang nagtanong sa'yo, kaya sagutin mo ako ng matino kung gusto mo pang mabuhay." Tumawa lamang ng tumawa ang mambabarang na parabang inaasal ang albularyo at sinusukat ang sukdulan ng kanyang pasensya. "Hindi ako nakikipaglaro sa iyo Wala akong panahon para sa ganyang mga kalokohang piyeste ka." "Bakit? Sino bang may sabi sa'yo nakikipaglaro ako? Tanda, masyado ka namang yatang bilib sa sarili mo. Tingin mo'y mapapatay mo ako ng ganun-ganun lang Ani pa ng mambabarang sa garalgal na boses nun. Masyado na umanong namimihasa ang albularyo dahil sa pinanghihimasukan niya na ang mga bagay na hindi naman dapat. Pagmamay-ari na ako ng mambabarang kaya't dapat ay hindi na nangialam pa ang albularyo. Tinakot pa siya ng mambabarang kung gusto niya na daw ba umanong makita si kamatayan. Magsabi lamang daw ito at agad-agad na ipapasundo siya ng mambabarang kay kamatayan nun. Tinawanan lamang ng albularyo ang pagbabantang ito. Sinabihan niya itong hindi siya natatakot. Kung gusto nga raw ng mambabarang mauna na itong sunduin ni kamatayan para naman mabawas-bawasan na ang mga alagad ni Taning na nananamantala ng mga inosenteng tao. Papangakuan ng kung ano-ano mga mabulaklak na salita nang sa ganun ay may makuha ang loob. Siya ang lumapit sa akin. Nakiusap na tuparin ko ang kahilingan niyang magkaroon ng anak. Ibinigay ko yung gusto niya. Sinamantala mo naman. Napakatuso mo. Hoy tanda, huwag ka nang magbanal-banalan pa dahil hindi ka rin naman mapupunta sa langit. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yung ginagawa mong pagpapakabanal. Tigilan mo na yung panggagamot sa babaeng ito. Akin na siya. Nakasangla na ang kaluluwa niya. Nakikita na ng albularyong konti na lamang ay mababaliktad ng sitwasyon. Masasagad niya ng pasensya ng mambabarang at kapag nangyari yon, sasamantalahin niya ng tapusin ito't gilitan ng buhay. Nang sa ganoon ay tuluyan ng makalaya ang mga taong nabiktima niya. Alam niyang hindi lamang ako at ang pamilya ko ang biktima ng mambabarang. Marami kami. Dahil gawain na nito ang maghanap ng taong mabibiktima para ialay sa sinasabi nitong demonyo. Hindi nga nagtagal ay galit na ang mambabarang. Pinagmumura na nito ang albularyo kung ano-anong pagbabanta ang sinasabi. Naroroon pang sinubukan ng mambabarang na yung magpatigal po ng orasyon pero naging alerto ang albularyo. Umusal din siya ng sarili niyang orasyon papunta sa mambabarang. Nagtaas na rin siya ng proteksyon sa katawan. Nang sa ganoon ay babalik lamang sa mambabarang ang lahat ng mga orasyong ipapataw nito sa kanya.
Nang mataranta na ang mambabarang, kaagad na siyang kumuha ng kulay pulang palito. Idnikit sa daliri ko sabay ihip ng dasal sa kanyang daliri nun. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Sinasagad mo yung pasensya ko. Sabay dikit ng daliring hinipan ng orasyon sa dulo ng palitong nakaipit. Nagsisisigaw sa sobrang sakit ang nilalang. Pilit na kumakawala. Hindi na ito pinagbigyan ng albularyong makawala pa. Sunod-sunod na pamamarusang orasyon ang ibinabato niya sa mambabarang. Umabot na mahigit 1 oras ang ginagawang pakikipagtagisan ng albularyo dito. Matigas talaga at hindi nagpapatalo. Pangil sa pangil, lakas sa lakas ang labanan ng dalawa. Pero sa huli, napagtagumpayan ng albularyong talunin ang mambabarang na ito at tuluyang mapatay. Noong matuluyan na ng albularyo ang mambabarang, ipinagpatuloy niya na ang panggagamot sa akin. Inalis niya ang yanggaw sa katawan ko at ganun rin ang ginawa niya sa anak ko. Kinagabihan, ay na, bigla na lamang nag-ingay sa labas. Ayon sa manggagamot ay sumugod umano ang mga alipores ng mambabarang. Kahit napagod na sa panggagamot ng albularyo, hinarap niya ang mga ito. Gusto sanang tumulong ng asawa ko doon sa ginagawa niya pero tumanggi ang albularyo at sinabihan siyang bantayan na lamang ang mag-ina niya. Dahil kayang-kaya naman na raw ng albularyong kalabanin ang mga aswang noon. Ramdam umano ng albularyong mga mahihina lamang ang mga ito. Sumunod na lamang ang asawa ko sa sinabi ng matanda. Naisip niya rin kasi na baka imbis na makatulong siya, magiging pabigat pa ito. Gawa nang wala naman siyang alam kung paanong kalabanin ng mga ganon. Muli ay napagtagumpayan ng albularyo ang pakikipagharap dito. Pero magpaganon pa man, marami siyang sugat. Ang pinakamalala pa ay nakalmot siya sa may pisngi. Alam niyang magmamarka yun oras na gumaling na pero ang importante umano, tapos na. Walang pagsidla ng sayang naramdaman ko nang malaman kong malaya na ako mula sa kamay at sumpa ng mambabarang. Humingi ako ng tawad dahil sa mga nangyari, lalong-lalo na sa mga sugat na natamo niya mula sa aswang. Ayos lang yan, iha. Itong sugat ko sa mukha ay walang problema dito. Kaya't huwag ka na mag-alala. Bago umalis sa manggagamot ay nag-iwan siya ng payo na magpahanggang ngayon. Ginagawa ko pa rin. Sa susunod na panghinaan umano ako ng loob. Huwag akong mag-atubiling magdasal at tawagin ang nasa itaas. Sa kanya ko lang dapat isuko ang lahat ng mga problemang dinaranas ko. Dahil tanging siya lamang ang magiging sandalan ko. Maliban sa asawa ko at tutupad sa lahat ng mga kahilingan ko nang walang hinihinging kapalit noon. Huwag agad akong magpapaniwala sa mga Diyos-Diyosang nagsasabing kayang tuparin ang mga kahilingan ko. Dahil baka maulit na naman ang nangyaring isangla ang kaluluwa ko sa demonyo, kapalit na mga adikain sa buhay. Kapag malapit ka sa Panginoon ay mas lalong lumalapit sa iyo ang demonyo para tuksuin ka at hikayatin. Yan ang pakatandaan mo. Manalangin ka ng manalangin nang sa ganon ay gabayan ka at mailayo sa kampon ng mga ganon. Hindi lumihis ulit yung landas na tinatahak mo. Sana'y maging aral sa iyo na ang mga nangyari ngayon, iha, na walang ibang tutulong sa iyo nang walang kapalit, kundi ang nasa kataas-taasan lamang. Magmula noon ay palagi na kaming nagsisimang mag-asawa. Nakikinig na rin ang asawa ko sa lahat ng hinanaing ko sa buhay. Muli ay naging maayos ang buhay ko at ng pamilya ko. Tungkol naman kay Manang Lourdes, nagpaliwanag siya kung bakit nagawa niya akong dalhin doon sa mambabarang. Gusto niya lang umano akong tulungan dahil naawa siya. Isa pa, hindi niya naman inakala na mas matindi pala ang balik ng ginawa namin. Sa pagkakaalam niya kasi ay walang hinihinging kapalit ang mambabarang na nilapitan namin noon.
dahil yun ang pagkakasabi sa kanya. Mga ilang buwan lang din ang nakalipas matapos akong gumaling. Umalis na si Manang Lourdes. Uuwi na daw siya sa probinsya ng asawa niya dahil may sakit na daw yon at walang mag-aalaga. Simula nga nang umalis ang matanda, wala na rin akong naging balita pa sa kanya.